Ang Pilipinas hindi lang pang travel goals, pang survival challenge din. Dito pwede kang mag-swimming sa umaga tapos mag-evacuate sa hapon. Pwede kang ma-inlove sa sunset tapos may stress sa traffic kinabukasan. At pwede kang mag-relax sa beach habang yung bulkan sa likod mo nag-iinit na parang asawa mong balikbayan. Mantakin mo, mahigit 7,600 islands, parang nagkalat na chicherya sa Pacific Ocean. Kaya kahit anong trip mo, may lugar para sa'yo. Kaya kung sawa ka na sa buhay mong paulit-ulit, baka oras na para gumalaw ka naman. Hindi yung thumbs mo lang ang aktibo. Tito John's TV. Una sa listahan, El Nido, Palawan. Kung may lugar na parang ginawa para mag-inggit, eto na yon. Dito pambihira ang view, parang screensaver na nabuhay. May mga batong limestone na parang higanteng pader, sumisibol mula sa tubig na sobrang linaw. May mga tagong lagoon, mga secret beach na parang ayaw ipakita sa mga maiingay na campers. At sa ilalim, may mga pawikan na pa-chill-chill lang, parang walang problema sa mundo, habang ikaw, iniisip mo pa rin yung bills mo. Ang El Nido hindi lang lugar, isa itong sampal sa realidad na may ganitong kaganda sa Pilipinas na hindi lahat kayang pasyalan. Banawe Rice Terraces. Ito yung proof na ang ninuno natin hindi tamad. Mahigit 2,000 years ago, habang yung ibang tao nag-aaway pa kung sino leaders ng tribo, yung mga Ifugao nag-ukit ng bundok. Ginawang hagdan ng bundok na parang paakyat sa langit. Walang makina, walang engineering software, puro diskarte, sipag at bahala na mindset. At hindi lang yan basta taniman. May sarili pa itong irrigation system. Hanggang ngayon, buhay pa rin, patuloy na dinadayo, at ang mga Ifugao tuloy pa rin sa tradisyon. Sa gitna ng dagat, nandito ang Tumataha Reefs Natural Park. Hindi ito basta reef, ito ang VIP section ng karagatan. Dito ang isda hindi lang isda, cast pa ng Discovery Channel. May pating na umiikot na parang bouncer. May manta rays na dumadaan na parang naka-slow motion entrance. At ang coral parang art exhibit na hindi mo kayang bayaran. Limited lang ang access dito. Hindi ka pwedeng basta tara swim tayo. Kasi kung lahat papapasukin, baka maging swimming pool na lang to ng barangay. Eto na si Idol, Mount Mayon. Perfect ang hugis, parang IG model ng mga bundok. Pero wag kang magpapaloko dahil aktibo to. Yung tipong maganda, pero anytime pwedeng sumabog ang ugali. 2,463 meters ng pure wow! Pero may kasamang aray. Sa paligid, lush ang taniman, fertile ang lupa kasi nga galing sa abo ng galit niya. Ang Mayon ay ang kahulugan ng maganda ka nga pero delikado ka. Ito ang Boracay. Dati sobrang ganda, tapos naging sobrang sikat, tapos naging sobrang wasak. Kaya naman sinara. Parang estudyanteng napabarkada, pinauwi muna. Pero ngayon, bumalik. Mas malinis, mas kontrolado. White sand na parang harina. Tubig na parang edited sa Lightroom. At ang sunset, parang break up mo. Maganda, pero masakit sa mata. Ang lesson ng Boracay, kahit paraiso, pag inabuso mo, magre-reset yan.
Sa Palawan pa rin, eto si Coron. Dito parang nasa dream ka. Parang may plot twist. Sa ilalim ng tubig, may mga lumubog na barko ng World War II. Hindi lang ganda, may history. Perfect para sa divers at sa mga gustong magdrama sa ilalim ng dagat. May lagoons, cliffs at tubig na parang hindi totoo. Parang wallpaper na gumagalaw. Ito ang vegan. Pagdating mo dito, parang nag-glitch ang panahon. Cobblestone streets, lumang bahay, mga ilaw na parang horror movie intro. Spanish, Chinese, Filipino vibe. Parang halo-halo pero classy. May kalesa pa. Literal, kabayo ang grab. Dito mo marirealize, hindi lahat ng luma pangit. Yung iba, premium vintage. Sa pinakadulo ng bansa, nandito ang Batanes. Ito yung lugar na parang hindi Pilipinas, parang ibang planeta. Rolling hills, malalakas na hangin, cliffs na parang gusto kang itulak sa drama. Yung mga bahay, bato at kugon, hindi aesthetic, pang survival. Dito hindi ka boss, nature ang boss. At ang mga Ivatan, sanay na sa malalakas na bagyo. Tahimik, simple, pero solid. Hindi para sa flex ang Batanes. Ito ay para sa mga gusto ng totoong buhay. Walang arte, walang filter. Ito na ang paborito ng mga feeling free spirits, ang Siargao. Dito matatagpuan ang legendary na Cloud9. Hindi wifi kundi alon na kayang basagin ang ego mo. Perfect tube wave. Yung tipong pag mali ang galaw mo, hindi ka lang mababasa, mababasag ang confidence mo. Pero pag nakasurvive ka, automatic main character ka na. May magpupungko pulse pa. Lalabas lang pag low tide. At sa loob ng isla, may mangrove forest na tahimik. Hindi lang basta buhay sa isla ang Siargao. Ito yung bahala na lifestyle na may aesthetics. Ito ang pinakakomplikadong relasyon ng kalikasan, Taal Volcano. Volcano sa loob ng lawa na nasa loob ng mas malaking bulkan. Parang family problem na may generational trauma. Mula pa 1572, may 34 eruption na. Ibig sabihin, hindi ito tahimik, nagpapahinga lang. Amoy asupre sa hangin, usok na parang sinasabi, relax ka lang. Pero ready ka dapat. At syempre, malapit lang sa Maynila. Kaya naman tuwing weekend, dinadagsa. Kung may champion ng ganda, eto na yon, ang Palawan. Crystal clear water, white sand, biodiversity na parang nag-all out si nature. Dito mo marirealize, yung ibang beach sa mundo, practice lang. Mga lugar tulad ng El Nido, parang painting na ayaw mong galawin. Pero hindi lang flex, may effort din sa conservation. Kasi kung pababayaan, kahit pinakamagandang lugar, kayang masira ng tao. Palawan ay isang proof na kung aalagaan mo ang ganda, mas gaganda pa. Ito ang isla na may kakaibang aura. Siquijor, tahimik, maganda, relaxing. Pero may feeling ka na parang may tinatago. Tinatawag na Island of Fiery Sunsets. At legit, parang filter ng langit. May mga kuweba, lagoons at mga punong balete na parang simbahan ng kalikasan. Ang Siquijor ay para sa mga taong gusto ng katahimikan pero hindi takot sa konting kakaibang vibe.
Ito ang compact pero solid. Camiguin. 7 bulkan sa isang maliit na isla. May hot springs, waterfalls, black sand beaches, lahat nandito na. At ang pinaka-creepy, ang Sunken Cemetery. May malaking krus sa gitna ng dagat. Marka ng libingan na nilamon ng pagsabog noong 1871. Welcome sa Chocolate Hills. Mahigit 1,200 burol. Pantay-pantay, parang copy-paste ng Diyos. Pag tag-init, nagiging brown. Kaya naman mukhang chocolate. Pero wag mong tikman, hindi yan dessert. Geografiya yan. Resulta ng libu-libong taon ng erosion. Ibig sabihin, matagal na tong ginagawa ni nature. Ito ang pinaka-mysterious sa listahan. Sagada. Kilalang kilala sa hanging coffins. Hindi nililibing, isinasabit sa bangin. Kasi sa paniniwala nila, mas malapit sa langit, mas okay. May mga kuweba pa na puno ng labi. Hindi pang horror, kultura yan. Hindi lang puro tanawin ang sagada. Ito yung lugar na pinapaalala sa'yo, kahit patay, may kwento pa rin. Ito ang OG ng Pilipinas, Cebu City. Dito nagsimula ang East meets West drama. Dahil kay Ferdinand Magellan. Siya yung nagdala ng cruise noong 1521 na hanggang ngayon nakadisplay pa rin. Parang souvenir na hindi pwedeng galawin. Sa Cebu makikita mo ang mix, lumang simbahan, modern buildings, parang lola mong naka-iPhone. May Taoist temple, may Catholic church, parang group chat na walang nag-a-agree pero tuloy pa rin ang usapan. Ito ang pangarap ng lahat ng nature lover, Kawasan Falls. Turquoise ang tubig, hindi blue, hindi green. Turquoise, yung kulay na hindi mo ma-explain pero ang sarap tingnan. 3 level ng waterfalls, parang level ng problema mo sa buhay. May bamboo na parang tunnel at liwanag na parang spotlight. Pero wag ka masyadong relax kasi dito uso ang canyoneering. Ibig sabihin, talon ka sa bangin tapos dasal. Ito ang underrated pero deadly, Malapascua. Dito mo makikita ang treasure sharks, yung pating na parang may built-in na latigo ang buntot. At ang routine nila, morning appearance, parang artista na may schedule. Divers ang target audience nito. Hindi pwede ang marunong lang lumangoy sa resort. Tahimik ang isla pero sa ilalim may boss fight. Ito ang eco-friendly na flex, Apo Island. Dito hindi lang ganda, may disiplina. Coral reefs na buhay. May pawikan na chill lang parang walang utang. At bakit preserve? Kasi ang locals hindi tanga. Inaalagaan nila kaya bumabalik ang biyaya. Apo Island is proof na kung hindi ka abusado, bibigay pa si nature. Ito ang squad goals ng kalikasan, 100 Islands National Park. Hindi lang 100, 124 islands kapag low tide. Parang GC na walang inactive, dati itong coral reef. Ngayon naging islands dahil sa erosion. Pag low tide nagkakaroon ng daanan, parang temporary shortcut sa buhay. Pero pagbalik ng tubig, good luck. Ito ang main character ng kaguluhan, Manila. Dito mo makikita ang Intramuros, lumang pader, lumang simbahan, parang frozen sa panahon.
Tapos biglang liko ka, boom! Skyscrapers ng Makati at BGC. Parang timeline mo sa Facebook, throwback plus flex sa isang scroll. At syempre, jeepney, mall, traffic, sunset sa bay. Hindi mapayapang Maynila, pero buhay na buhay. Ito ang cultural gem, Lake Cebu. Tahanan ng Tiboli people, mga artist ng inspirasyon, panaginip. Dream weaving ang tawag, yung design ng tela galing sa panaginip. Tahimik ang lawa, may waterfalls, may zipline, pero ang tunay na highlight, yung kultura. Ito ang low-key pero solid. Karamuan, hindi masyadong sikat pero sobrang ganda. May mga isla, kuweba at beach na parang ayaw mag-post sa Instagram. Ang mga tao dito sumusunod pa rin sa alon ng buhay. Ang Karamuan ay para sa mga sawa na sa hype at gusto ng totoong karanasan. Ito ang hidden gem ng El Nido, Nakpan Beach. Habang yung ibang beach, punuan, maingay, puro flex, eto, chill lang, low-key. Halos 4 kilometers ng buhangin, may double bay pa. Dalawang kurba ng dagat na parang signature move ni nature. Walang sobrang resort, walang overcrowding, kaya malinaw ang tubig. Dito marirealize mo hindi lahat ng maganda kailangan ipagmayabang. Ito ang basang-basang lupain ng Mindanao, Iligan. Mahigit 20 waterfalls, parang bawat kanto may tumutulong tubig. Ang pinakasikat, ang Maria Cristina Falls. 98 meters ang bagsak, tinatawag na Queen of Philippine Waterfalls. Kasi hindi lang maganda, malakas ang dating. May bonus pa, nagbibigay pa ng kuryente. Iligan is proof na pwede kang maging maganda at productive. Ito ang survivor ng Pilipinas, Leyte. Dito nangyari ang Battle of Leyte Gulf, isa sa pinakamalaking naval battle sa history. Dati, gera, ngayon, whale watching. From gulo to ganda, upgrade ang peg. May Tongonan Hot Spring pa, usok-usok na parang may sariling mood. At syempre, Kalanggaman Island. Mahabang sandbar na parang extension ng dagat. Parang gusto kanyang hilain papunta sa gitna ng wala. Pero ang pinakamatindi, ang mga tao dito. Binabagyo, nasasaktan, pero bumabangon ulit. Ang Leyte ay matatag, hindi sumusuko kahit paulit-ulit na sinusubok. So yun, mula bundok hanggang dagat, mula katahimikan hanggang kaguluhan. Pero kung may isang bagay na mapapansin mo sa Pilipinas, hindi lang ito maganda, may lalim. Sa bawat isla may kwento, sa bawat tao may laban, sa bawat tanawin may pinagdaanan. Hindi lang ito lugar na pupuntahan, ito yung lugar na mararamdaman mo. At minsan, kahit hindi perpekto, dito mo pa rin gustong bumalik. Kung nagustuhan mo ang lakbay na to, like, share at mag-subscribe. Shout out sa mga Kiambao at Yumol family ng Dao, Pampanga. Harold Penamente ng Burgos, Quezon Province. Jordan Cielo from Pilicam Sur. Reynold Benjamin ng Batanes. George Alonso ng Marilao, Bulacan. Russell Lagman ng Angeles, Pampanga. Sa mga batang Leroy, James Munoz ng Sampaloc, Manila, at kay Queenie Gonzalez ng Apalit, Pampanga. Salamat sa panonood, hanggang sa muli.